Sa mapagpalang araw sa ating lahat, ako po sa Sarina Espada ating ilalahad ko ang aking natutunan para sa daily devotion na pinamagatang ikaw ba ay dualistic or holistic? So, ang ating concept is dualism, at ang meaning ng dualism is the belief that God and the material universe have internally existed as two opposing forces. So, ang ating ating scripture is John chapter 1 verse 3 na sinasabi, "Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made." Sa Tagalog, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So, lahat is through Jesus. Lahat ng nilikha is through Jesus. So, ang ating katuruan, number 1 is God alone is internal and uncreated. So, ang Diyos lamang ang walang pasimula at walang katapusan. Lahat ng bagay maliban sa Kanya ay nilikha. So, God alone is internal and uncreated. Number 2, evil has a beginning and end. So, ang kasamaan ay hindi walang hanggan. Ito ay may pinagmulan at tiyak na wawakasan ng ating Panginoon Diyos. So, evil has a beginning and end. And lastly is Christ is Lord over all, including the material world. So si Christ ay hindi lamang Panginoon ng espiritual na buhay, kundi Panginoon ng buong sangnilikha. So Christ is Lord over all, including the material world. So bina-application po, number 1 is reject dualistic pagan world view. So, wag tayong maniwala sa idea may dalawang magkapantay na pwersa ng mabuti at masama, 'di ba? Tulad na sa Bible, hindi magka-level ang Diyos at ang kasamaan. Siya ang may ganap ng control sa lahat sa Panginoon Diyos. So, reject dualistic pagan worldview. Number 2, embrace holistic biblical worldview. So, ang pananaw natin sa mundo ay dapat ayon sa kabuuan ng katuruan ng Bible. So, tulad ng isang salamin na nagpapakita ng tunay na larawan, di ba tayo pagkasalamin, nakikita. So, ang Bible ang tamang lente upang maunawaan natin ang buhay at katotohanan. And lastly is, make circular sacred. Ang lahat ng bahagi ng buhay, trabaho, pag-aaral, pamilya, kaibigan, ay maaaring ialay bilang pagsamba sa Panginoon Diyos. No? So, make secular sacred. So, sinasabi sa devotion na to na ang Diyos lamang ang walang hanggan at may ganap na kapangyarihan. Ang kasamaan ay may wakas at si Kristo ang Panginoon ng lahat. Dapat nating iwaksi ang maling pananaw ng mundo at yakapin ang isang pananaw na nakabatay sa Bible, kung saan ang lahat ng ating ginagawa ay maaaring maging pagsamba sa Panginoon Diyos. So, ayun lamang yung aking tutunan sa daily devotion. Naway may matutunan kayo, may share sa iba, share ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.